Pag-usapan natin ang topic ng low sodium or hyponatremia. Actually, nung inaaral namin to bilang internist at cardiologist, medyo malalim tong topic medyo mahirap kaya hindi ko gano'n dinidiscuss. Although nagkaroon ng isang issue ngayon na may controversy about low sodium. Kaya gusto malaman ng tao. Sige, explain natin bakit bumababa ang sodium sa katawan. May blood test yan. Ang blood test dapat 135 to 145 yung sodium. Pag bumaba, maraming dahilan. Hindi siya ganun kasimple na kulang sa asin, kumain ka lang ng asin tapos na, hindi po ganun. Hindi ganun kasimple. Titignan mo muna bakit bumababa ang sodium at iba-iba ang gamutan. Ang doktor na pinupuntahan dito, nephrologist, kidney specialist. Nephrologist ang gumagalaw sa low sodium. Ano sintomas pag ang isang tao bumaba na ang sodium? Ito sintomas nagbabago ugali, napapagod, ito delikado, convulsion, seizure, okay? Nagko-convulsion, nanghihina, nawawalan ng malay, nako-comatose, delikado yan. Convulsion, comatose, low blood pressure, nasusuka, nag-iiba yung personality, bumababa ang sodium. Delikado po yan. Okay, ano mga dahilan? I will give I think 6 or 7 examples dito. Number 1, pag isang tao binalad test, low sodium, or may sintomas na ganito, kakaiba, nakita nyo, mahirap maging doktor Oo, pag nakita mo nangihina, ang daming dahilan. Ba't nangihina, di ba? Pero dapat isipin mo rin, baka low sodium. Kung low sodium, ito ang mga dahilan. Huhulaan pa natin to. Number 1, baka uminom ng pampaihi. Pampaihi kasi nawawala din yung potassium, sodium, bumababa yung sodium. Merong mahilig sa pain reliever. Yung mga mahilig dyan sa pain reliever, ang daming mga problema. Hindi lang sa mau-ulcer, pain reliever, maki-kidney failure, pain reliever, maha-heart failure, pain reliever din. At ito pa, pati low sodium. Pwede rin pagtuloy-tuloy ang pain reliever. Antidepressant. So, tatanungin kung merong mga gamot na ganyan. Kung yan, titingnan baka a-adjust lang yung gamot o tatanggalin para umayos yung sodium. Pangalawa, pag low kasi ang sodium, Doc Lisa pa, akin na itong explain ko lang susubukan natin. Palagay natin ito, tubig. Lalagyan ko ng sodium. Ito yung katawan natin, asin. Lalagyan natin ng asin, okay? Pag nilagyan to ng asin, konti, dapat tama yung, parang yung tapang niya. Tama yung halo. May asin, may tubig, yan ang gusto ng katawan, balance. So, paano maglo-low yung sodium sa katawan? Maglo-low yung sodium, number 1, pag yung asin na nilagay ko dito, nawawala. Okay, nawawala. Nagtatae, pinapawisan, may diuretic, pampaihi, lumalabas yung asin sa ihi. Pwede yun. Diba? Pero itong sodium na to, kahit pareho pa rin ang dami niya, pwede bumaba ang sodium niya. Alam niyo paano? Itong tubig, pupunuin ko lang. Diba? Ito, pag ininom yan, maalat yan. Diba? May sodium Pag pinuno ko tong tubig, dinoble ko ang tubig, low sodium na siya. Malabnaw na siya. So, yung mga sakit na nagpaparami ng tubig sa katawan, na nag-iipon ng manas at tubig sa katawan, maglo-low sodium pa rin. Ibang gamutan doon. So, yun ang dalawang iba. Okay? Katulad nito, heart failure, kidney failure, liver failure. Pag may heart failure, yung tubig dumadami, di ba? Mag-amo ka, mag-apa. Kidney failure, ayaw umihi. Kaya napupuno ng tubig. Napuno ng tubig yung katawan, nagmanas yung paa, yung tiyan, yung baga, may tubig. Kaya na low sodium siya. Kaya iba ang gamutan dito. Babawasan mo nga ang tubig na iniinom, babawasan mo yung tubig sa katawan kasi nga napuno ng tubig na heart failure. Kaya sabi ko, medyo complicated. Pag low sodium, hindi basta bigay ng asin. Ito, ibang gamutan dito. Pag heart failure, hindi na asin bibigay mo, babawasan mo yung tubig niya. Meron din isang sakit na nagkakaproblema sa isang hormone dito sa utak natin. Ang tawag dito, antidiuretic hormone. May mga sakit
tumataas itong ADH. Pag tumaas yan, nag-iipon din ng tubig sa katawan. Nag-iipon ng tubig tulad na sinabi ko ganito. Nag-iipon ng tubig kaya nalo-low sodium. Ano yung mga sakit? Ito yung mga medyo serious na sakit to. Yung mga brain injury, yung mga may comatose, yung meningitis, may stroke. Yung talagang mayroong problema sa utak yon. Nagloloko din yung paggawa nitong hormone, dumadami. May pulmonya, may nana sa utak, antidepressant, may cancer, mahina ang thyroid, yan. Tumataas itong ADH, nagpupuno ng tubig sa katawan, kaya naglo-low sodium. Ano ang gamutan sa ganitong napupuno ng tubig sa katawan? Ang gamutan, gamutin mo kung ano yung sakit. Kung ano man yung sakit, thyroid ba, sa utak ba. Tapos, babawasan ng tubig. 1 to 1.5 liters a day. Mga 4 na baso hanggang 6 na baso lang. Okay? Binabawasan siya. Para nga hindi nga mababa yung sodium. Tapos, minsan, binibigyan din ng asin. 1 gram sodium chloride 3 times a day. Hindi po to ginagawa ng hindi to pwede sundin sa bahay. Doktor lang talaga to. Nephrologist lang ang gagawa nito. Siya magtitimpla. Maselan eh. Mahirap na gamutan to. Kaya sasabihin nyo, low sodium, mabilis lang bigyan o hindi po ganun kadali. Ina-analyze yan, check pa yung ihi. Marami pang ginagawa. So, bawas tubig, bigyan ng konting asin kung ito ang sakit Yan. Tapos check pa yung ihi para sakto. Meron naman, bumabagsak ang sodium. Ito, hindi marami ang tubig, normal lang. Nagsusuka, nagtatae, dehydrated. Nalalabas lang yung nalalabas yung asin sa katawan. Yan. Okay? Sa pawis, lumalabas yung asin, di ba? Yung pawis natin maalat. So, pag vomiting, dehydration, at kulang ka sa tubig, tain ng tayo, ang gamot dyan, iinom ka ng tubig with asin, with electrolytes. Ayan. Kaya nga, di ba, lagi ko tinuturo sa inyo, pa nagtatae, kailangan ORS, Oral Rehydrating Solution. Di ba? Hindi siya pareho sa sports drink. Pwede rin sports drink. Itong sports drinks, pang sports Pero yung Oral Rehydrating Solution, ito talaga mas tumpak sa pagtatae. Ano laman nito? May sodium siya. Ayan, may sodium. May potassium. Delikado potassium na nabawasan. Yan, sodium, potassium, tsaka sugar para may energy. Yan ang laman yan. Asin, asukal, tapos may dagdag potassium. Kaya nga, bananas for pag nagtatae. Potassium. Okay? Meron pa isang dahilan bakit bumababa ang sodium. Tinuturo ko sa inyo. Diba, lagi ko sinasabi, uminom ng maraming tubig, 8 basong tubig. Pero lagi ko naman sinasabi, kahit 8 basong tubig or 2 liters to 3 liters a day, gusto ko nga malinaw yung ihi nyo. Lagi ko naman sinasabi na huwag lalampas sa 4 na litro. Kasi minsan may nagko-comment, kaya daw niya 5 litro, 6 na litro. Minsan okay lang, pero on the average, sa size ng Pinoy, huwag tayo lalampas sa 4 na litro or 16 glasses in a day ng fluid. Hindi ko sinasabi may mangyayari agad. Pero pag lumampas, lalo na pag senior, pwedeng lumabnaw. Baga sa pinuno mo ng tubig Pinuno mo siya ng tubig. So, ang bagsak yung sodium mo. Babagsak siya. Yan So, excess water, delikado. Maglo-low sodium, pwede seizure, ma-comatose. Yan. Kaya nga payo mamaya sa mga nagmamarathon, mga nagra-runner, di ba? Yung mga triathlete, mas maganda, hindi na tubig ang iniinom. Sports drink. Dito pwede ang sports drink. Kasi hindi naman siya nagtatae. Sports kasi talaga siya. Yun, bagay yun doon. Pero kung di naman kayo nagja-jogging, palakad-lakad lang kayo sa office, huwag kayo mag-sports drink, di ba? Tataba kayo, di ba? Pampataba, di ba? Hindi naman nag-sports pang sports lang siya. Okay? Meron ding sakit ng low sodium na mahina ang adrenal gland, nakapatong sa kidney, mahina ang thyroid gland. Sine-check din yan. Kung yan ang problema, ginagamot ang adrenal gland at thyroid gland. Ito sa droga. Isang drug na ecstasy, nagkakos din ng low sodium. Sino ang mas tinatamaan ng low sodium?
mas matanda. Okay? Mas matanda, mas prone. Siyempre, yung katawan, pag konting pagbabago sa level, mas nakakaramdam. Yung mga uminom ng gamot, tulad ng sinabi ko na nga, pampaihi, antidepressant, pain medication, yung illegal drugs, ecstasy, pwede rin. Yung mga in-explain ko kanina, kidney disease, kidney failure, heart failure, yan. Pwede rin yan, bumaba. Sodium. Ito, marathon, sobrang exercise, triathlete, long distance running. Pwede rin. At sumosobra sa tubig. Diba? Hindi ko sinasabi 4 liters ang sakto. Pwede naman lumampas kung talagang babad ka sa araw. Pero on the average sa tao, hindi dapat ganun karami. Paano may iwasan ang low sodium? Diba? Gamutin yung mga sinabi kong sakit, kung ano man yun, thyroid man, adrenal man, kung yung isang may brain problem, SIADH, kung ano man, yun ang primary goal gagamutin. Tapos pupunta tayo sa nephrologist. Siya magsasabi kung babawasan ba tubig, kompleto ba sa tubig, o bibigyan ba ng salt tablet, asin. Hindi yung kumain kayo agad ng maalat. Hindi po gano'n. Depende nga kung ano yung cause. Dapat ma-educate tayo. Anong sintomas ng low sodium? Tinuro ko na sa inyo. Ito ulit. Uulitin ko Ito yung mga possibility ng low sodium. Maganda yung drawing Ito. Malakas suka na suka. Yan. Pampaihi. Sobrang tubig. More than 4 liters. Nagtatae masyado. Yan. Heart failure, kidney failure, liver failure. Dehydrated. Pwede rin kulang sa asin, pero bihira to sa atin, sa Pilipino. Sobra tayo sa asin. Ang asin natin hindi lang 2 grams a day, parang 8 grams tayo. Sobra-sobra na. Isang instant noodle lang, maubos mo na yung asin mo. Kompleto ka na sa asin sa buong araw, kaya bawas alat tayo. So, ito rin, may mga sakit. Okay? Habang high intensity, sobrang pawis, ingat din tayo sa pag-inom. Okay? Sports drinks, pwede yan. Pag demanding. Tapos, pag inom ng tubig, tamang-tama. Huwag kulang, huwag sobra. Kaya mga 2 litro or 8 glasses a day yan ang gusto ko. Pero ako, minsan maabot ako mga 3 liters 2 to 3 liters para sa akin. So, anong guide natin? Ang guide natin yung kulay ng ihi. Ayaw natin na madilaw, ayaw natin na ma-orange, lalo na sa umaga. Pag madilaw ihi ko, hinahabol ko na masyado mapanghi, amoy ammonia, dinadamihan ko na yung tubig ko. Takot tayo sa kidney stone, sa UTI. Pero ayaw mo rin naman na lampas 4 liters na parang kulay puti na. Minsan kulay puti okay lang. Pero yun na nga, wag sobra, wag kulang. Sana nakatulong tong video ko para ma-educate kayo about low sodium. Sama nyo sa blood test nyo, sodium, potassium. Kung medyo bumababa, may adjustment gagawin, pa-check tayo sa ating doktor. Pwede sa internist, pwede sa nephrologist. Maraming salamat po. God bless.